Iimbestigahan na ng Senate Border Committee ang issue tungkol sa umano'y mga kaduda-dudang tulong na ibinigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilang mga nangangailangan o beneficiary. Samantala, pinangalanan naman ng bagong pamunuan ng PCSO ang ilang opisyal ng simbahan na nakatanggap din umano ng pondo mula sa dating liderato. Nakatutok si Mark Salazar. Ang sabi ng Article 6, Section 29 ng Saligang Batas, bawal na gamitin ang kaba ng bayan, direkta o hindi, para o bilang suporta sa anumang sekta o simbahan. Prinsipyo yan ang tinatawag na separation of state and church. Ang sabi ng bagong PCSO, wala namang problema kung makatatanggap ng tulong mula sa kanila ang anumang simbahan. Basta may kinalaman sa health services ang paggagamitan ng pondo. Pupunta ka ba sa parishioners mo para sabihin mo yung iyong doktrina, di ba? So then, that would be different. Kung ngayon, pupunta ka doon dahil may medical missions kayo, then it's another thing. Pang PCSO, ano yan? It is within the charter of PCSO. Pinangalanan ng PCSO ang mga nakakuha ng tulong mula sa ahensya nung nakaraang pamunuan. Sina Bishop Juan de Dios Pueblos ng Butuan na nakakuha raw ng isang 4x4 na sasakyan. Si Reverend Orlando Quivedo, Archbishop ng Cotabato, isa rin daw sasakyan. Monsignor Augusto Laban ng Sorsogon, isang van. Reverend Father Roger Lood ng Iligan City, Archbishop Fernando Capalla ng Davao. Ayon kay Father Roger Lood, totoong sumulat siya kay nooy Pangulong Arroyo upang humingi ng 8 milyong piso na gagamitin sana pambili ng service vehicle, panggasto sa kanilang mga programa at pagpapatayo ng kanilang central office sa Iligan City. Pero iginiit na walang nakuhang tulong mula sa Administrasyong Arroyo. Hanggang ngayon nga raw ay umaasa siyang mapagbibigyan ng kanyang kahilingan. Sinisika pa namin kunan ng pahayag sina Bishop Juan de Dios Pueblos at Monsignor Augusto Laban hinggil sa nasabing issue. Kasalukuyang nasa isang pulong naman umano si Archbishop Orlando Quivedo kaya di nito masagot ang aming tawag. Si Archbishop Ramon Arguelles na nabanggit sa issue pero hindi ng PCSO, itinangging may nakuha siyang pajero nung panahon ni Pangulong Arroyo. Si dating PCSO Chairman Manuling Morato naman ang umaming maging si Cardinal Ricardo Vidal ng Cebu ay nakakakuha noon pang panahon ni dating Pangulong Ramos ng 1.5 million pesos kada taon. Pero wala naman daw mali kasi ginagamit ito para sa edukasyon kontra AIDS. Ang ganda proyekto niyan. There are young doctors who go to the universities teaching the students how to prevent AIDS without promoting the condom. I mean, it's a very Christian approach. Sinubukan namin kunin ang panig ni Archbishop Vidal pero kasalukuyang nasa Roma ito. Sa gitna ng awayan na ito, ng dati at bagong PCSO, nasa gitna si Bernadette Bernardo, umiiyak. Dahil daw sa politika na antala ang medical assistance na kailangan niya para sa anak na may Wilson's disease. 1 milyong piso na inaprubahan ng dating PCSO board pero hindi pa raw naibibigay sa kanila. Nag-nurse ako para sa anak ko, para maiyak ko siya sa hirap. One step na nga eh. I was a volunteer sa Philippine National Red Cross. Nung pagkasaan yung anak ko, akala ko punta na kami sa magandang buhay. Pero nagkasakit siya eh. Wala akong magawa. Ang question ko sa inyo, this was signed February 2010. Kailan naman kami pumasok? August pa lang ako eh. Si chairman ay July. Di kung talagang gusto nilang tulungan nito, di ba dapat na-i-release na nila? Bit-bit pa ni Blesila ang anak na si Jazlyn na may biliary atresia. Naghihintay rin ng tulong ng PCSO. Wala naman kulang. March pa kami nagkaroon ng acceptance letter sa Taiwan. Nung March pa. Kulang na lang namin yung deposit. Magkabilang panig ang naghahamunang maglaban sa korte pero wala pa naman sa kanila naghahabla. Maliban sa pagbubuno nila sa harap ng kamera. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Very happy si Raymart Santiago sa kanyang bagong project dito sa GMA, ang Footballilits, kung saan marami siyang kasamang mga bata. And speaking of kids, approve kaya sa kanya na mag-showbiz ang mga anak nila ni Claudine? Makichika kay Aubrey Carabel. Excited si Raymart Santiago sa pagbabalik niyang muli sa telebisyon after Bantatay dahil mga bata uli ang kanyang makakasama sa Footballilits. Dating star football player ang role ni Raymart at magiging coach siya ng mga chikiting. Buti na lamang daw athletic si Raymart at nakakasabay siya sa energy ng mga batang kasama niya. Medyo matagal tayo nag-triathlon, so kahit pa paano nakakasabay tayo sa mga bata. Medyo mahirap.
ano nga, 4 na araw nga sumakit yung katawan ko. Pero si Paolo Contis nilagnat. Mas gusto nga raw ni Raymart na mga pambatang show ang kanyang ginagawa dahil madalas ay pinapanood sila ng mga anak nila ni Claudine na sina Sabina at Santino. Madalas nga raw nagtatanong si Santino kapag napapanood ang kanyang mommy at daddy sa TV. At sinasagot naman daw ni Raymart na acting lang ang ginagawa nila. Nagpapakitang gilas na rin daw ang mga anak sa pag-arte. So sila rin pretending daw na gano'n, tapos babariling kung nagpapatay-patay si Santino. Parang ano na rin, nakakatuwa pero maarte na rin. Magaling? Oo. Magaling sa'yo? Parang eh. Eh kung sakaling gustuhin ding pumasok sa showbiz ng mga anak, payag kaya si Raymart? Kakaagawan ako ng trabaho kaya mag-aral ka muna. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Tuwing may kalamidad, naroon lagi ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Ngunit marami na pong pagkakataon na hindi lamang simpleng relief goods ang ating hatid sa lugar na ating pupuntahan, bagkus isang regalo na makatutulong sa pagbangon ng ating mga kababayan ang ating iniiwan sa kanila. 2009 ang magsilbing relocation area ang kinatitirikan ng paaralang ito sa Butolan sa Zambales dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Ondoy. Dumami ang mga mag-aaral sa Taugtog, pero kulang naman sa silid-aralan. At dahil walang ibang mapuntahan, 10 buwang nagklase ang mga estudyante sa loob ng isang ospital. Tiniis nila ang init at sikip ng mga silid doon. May pagpatuloy lamang ang kanilang pag-aaral. Hanggang nitong Abril lamang sila pinayagang magamit ang mga silid sa ospital. Kaya't ang pamunuan ng paaralan, nagpasya na ang mga nasa kindergarten hanggang grade 2 muna ang gagamit doon ngayong pasukan, habang ang mga nasa grade 3 hanggang grade 6 naman sa covered court at himpilan ng mga tanod muna magkaklase. Sakripisyo po namin para po doon sa maliliit kasi po mas mahirapan po sila pag andirito po sila. Pag umuulan po naanggihan po kami dito, tapos po pag mahangin po natutumba po yung mga blackboard. Para mawakasan na ang kanilang pagtitiis, 3 classroom ang handog ng GMA Kapuso Foundation sa Taugtog 2 Elementary School. At ilang linggo na lamang, matatapos na ang ating handog sa kanila. Ang kulang na lang installation ng mga bintana, pinto, and then yung mga bathroom fixture sa CR, at saka painting. So hopefully within 2 weeks kapag maganda yung weather, makapag-turnover na tayo ng ating project. Sa ngayon, handog muna natin sa kanila ang mga bagong gamit pang eskwela. Salamat po kasi po binigyan niyo po kami ng classroom. Ano pa? Saka gamit. Bagay yung gamit sa school, tsaka masarap mag-aral. Ay may dalang pag-asa kung diringgin natin. Alam namin excited na mga mag-aaral dyan sa Taugtog 2 Elementary School, lalong-lalo na mga batang unang gagamit ng mga bagong classroom. Ikinalulugod namin ibalita na nakatakda na po sa July 8 ang turnover ng inyong mga silid-aralan. Magkita-kita tayo sa araw na yan. Samantala, maraming salamat po sa lahat ng mga naging katuwang natin sa pagpapatayo ng ating mga silid at sa mga nais maging bahagi ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation. Magsadya po sa aming tanggapan o di kaya'y maglagay ng donations ninyo sa aming mga bank account o kaya mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, batang naipit sa pader sa China. Paano kaya sinagip? Biik sa La Union, may 2 katawan. Chris Bernal pumayat dahil ba may tinatawag na eating disorder? Joshua Junicio, diretsang tinanong si Barbie Fortesa kung nagseselo siya kay Julian San Jose. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.